Francesca's POV. Masakit ang ulo ko na bumaba at naabutan ng mga magulang na inaantay ako. "Oh, Francesca, ayos ka lang?" Ani tatay kaya't tumaw ako at tahimik na nagtungong kusina pero natigilan na makitang dalawang malalaking plastic. My forehead creased. I took one and opened it only to get shocked. There were kiwis inside. "Galing yan kay Jericho, anak." Ani nanay kaya natigilan ako at nilingon siya. "Bakit po?" "Nakita namin sa labas, anak." Ani tatay. "Mukhang kaninang madaling araw pa yan. Tingnan mo at mukhang may sulat." I immediately opened the other plastic and saw a folded paper. Kagad ko yung kinuha para basahin at ayoko mang maramdaman sumikip ang dibdib ko. To my Francesca. "Hi babe, binilan kita ng kiwis kagabi. Pasensya na kung ganoon lang kasi wala na silang stocks. Don't worry." Kinausap ko ang may-ari at tinanong kung pwede ka ba nilang bigyan ng supply every week para makakain ka at pumayag naman sila. "Maaari kang maghintay lamang doon bawat linggo para sa iyong kiwi. Anyway, I'm so sorry kung hindi ako nakapagpaalam sa iyo. Pupunta na ako ngayon sa Manila para iproseso ang divorce papers natin. Ikinalulungkot kong pagpigil sa iyong iproseso ito. Huwag kang mag-alala. Sasabihin sa iyo ng iyong abogado ang tungkol sa proseso at mga update. Mahal kita, Francesca." I may be an asshole, pero alam ko na ngayon kung ba't kita pinakasalan. It was because you are amazing, beautiful, and I am in love with you so much. Di ako si Jerry kung maingay at bastos. Kung wala ang Francesca ko, you will always be the only woman I would love this much. Eat well, my babe Piglet. I hope you won't lose your smile again because of me. No matter what, you will always be my wife. I will always be your Mr. Yellow. Francesca ko, sa'yo lang ako palagi. Sayong-sayo lang. Mahal kita, sobra. Sincerely yours, Jericho ni Francesca. Bumagsak ako sa upuan. Napatungo. This is what I like. This is what you want, Francesca. It was hard but I know this is what I wanted to do. Nasasaktan ako dahil nasanay na akong nandyan palagi si Jericho. Kaya ngayon naninibago ako. Pero kahit mahirap, unti-unti rin akong nasasanay. From Attorney Sandejas. "Greetings, Miss Karingal. I just wanted to inform you about the divorce updates. I will send it in the email you provided. Thank you." Napatitig ako sa kiwi na kinakain. 2 linggo na nakakaraan nung umalis si Jericho. At eto ko ngayon tulala at tahimik na kumakain. "Kain naman natin to, baby, di ba?" Bulong ko at saglit pang humaplos sa tiyan ko. Nahulog ang luha ko at pinikit ang mata. Sumasandal ako sa upuan namin at muling hinaplos ang tiyan ko. Muling sumagi sa isipan ko kung paano ko na lamang buntis ako 3 araw na nakakaraan. I noticed I was moody and emotional. Mabilis akong mairita at kung ano-anong pagkain ang hinahanap. I am vomiting for some mornings, but it was not regularly kaya nung una, akala ko wala lang. Pero nang mapansin grabe ang bilis kong magalit, kinabahan na ako. I took pregnancy test, 5 to be exact, and found out I am indeed pregnant. Agad akong bumisita ng OB, sa kalapit at na lamang mahigit 2 buwan na akong buntis. Kaya naman pala, bulong ko at bahagyang ngumiti. Of course, kakayanin ni Mama Francesca para kay baby. "Oh, Francesca, may bisita ka." Mabilis kong hinawi ang luha at umayos ng tayo para sumilip at nakitang head ng barangay ng San Isidro. Niyaya ko kung pwede ba ako maging hurado sa contest. Sino ba naman ako para tumanggi? Former reyna ng dibdibang lupa, kaya't sobrang privilege nila para mapapayag ako. I laughed and shook my head. Pero totoo naman, marami nang naging bagong reyna pero ako ang hindi makakalimutan. Paano man naman kasi, todo aurahan ako noon. English spokening na buong contest para magpapansin sa judge. Kaya yon, sa sobrang papansin ko, hindi nila ako nakalimutan. "Thank you for coming, Doktora Karingal." Bati sa akin ng captain sa barangay namin habang nakikipagkamay. "Walang anuman po, Cap. It is such an honor." I smiled. "Oh, nasa na ang upuang maganda? Ibigay yan sa reyna ng dinibdibang lupa ng San Isidro?" Sigaw pa niya at tatawa ako na nagkukumahog ang mga kasama namin doon para bigyan ako ng upuan sa may table ng judges. Last week, I was a guest para sa Miss Dinibdibang Lupa, kaya ngayon, dito sa mga lalaki, judge ako. At naniniwala silang maganda raw ang paningin ko, at tama sila dyan. When the introduction number from a dance troupe was finished, I was thrilled and excited. Nagtawag ng host ng mga contestants at ang dadaming gwapo, kaya napapatango ako. "Sinong bet mo sa kanila, Madam Francesca?" My gay co-judge asked kaya't napaisip ako. "Wala pa eh." "Paano, sa mukha?"
May bet ka na bang pinakagwapo? She asked, kaya't sumulyap ako sa 5 candidate na nauna nang lumabas at medyo napailing. Wala pa eh. Di ko pa sure. Mamaya antayin ko pa kapag lalabas ng lahat, I said. Aba, iba talagang mapanuring mata ni Madam Francesca. Kalabit sa akin ng isa. Sanay na bang makakita ng super gwapo sa Maynila? Immune na sa gwapo to. Turo ko sa mata kaya't nagkatawanan kami. For our next candidate, the host announced and checked his notes. Inabot kong iced tea ko doon bago sumimsim habang nakikinig at nanonood. Naniniwala siya sa kasabihan, ang estudyanteng hindi makapag-aral, multiple choice ang inaabangan. Please welcome ang hari ng dinibdibang lupa ng San Isidro, candidate number 6, Dean Jericho Falcon. Saktong lumabas doon sa stage, ang nakabusangot na si Jericho at sa gulat na ibog ako bang iniinom. Panaginip ba to? Sabihin niyo, panaginip lang to, di ba? Halos alugin na ako ng katabi ko sa kilig niya para kay Jericho, samantalang ako tulala lang, wala sa sarili sa nakikita. He is wearing the pageant black shirt with the words, Hari ng dinibdibang lupa ng San Isidro, ang maong pants while walking. Napakurap-kurap pa ako dahil mas lumakas ang sigawan, lalo na mga dalagita sa nakikitang kagapuhan sa harapan nila. Mukha si Jerichong napipilitan, masama ang loob, nakabusangot pa. A typical Jericho Falcon reaction, but he still looks good on his cold eyes and timid smile. Diyos ko, ano nangyari sa lalaking to? Ayan, gwapo na sa'yo? Bulong sa akin ng katabi, na hindi napigilan ng sarili pero kumakalabog man ang puso, mabilis akong umiling. No! Ano? Tawag ng nasa kabilang linya ko kaya sinilipan ko siya at nakangisi siya at bago ko pa man mapigilan, bigla itong sumigaw. Keep it up naman daw, candidate number 6. Hindi nag-enjoy ang reyna ng dinibdibang lupa. She exclaimed, and my mouth parted when I saw how Jericho's eyes shifted to mine until our eyes met. Sa nanlalaking mata ko'y nakita kong pagtaas ng sulok ng labi ni Jericho na akala mo hindi nahihiya sa pinaggagawa niya. Binigyan niya ako ng isang pamatay na kindat kaya't napamura na ako sa loob-loob. Bigla si Jerichong umayos ng tayo. Para namang gusto ko nilang lumubog sa lupa nang mas maging competitive pa ang gago. Bigla rin naglakad na parang ramp model at napatali ang iba. Kinakalampag na ang mga upuan. Oh my God! I covered my face. Bangungot ba to? Francesca, bakit mo tinatakpan ang mukha mo? Natatawang tanong sa akin ng mga kasama at pailing-iling lang ako pero pinilit nila akong tanggalin at nakita ko kung paano lumapit si Jericho sa host na pulang-pula na rin at mukhang kinikilig. Shit! Muli kong inabot ang inumin ko at uminom habang hinahawakan ng host ang mic. Wow, candidate number 6. Mukha kang model ng brief. Muli kong naibuga ang iniinom sa komento ng host. Hala Francesca, ayos ka lang? Tanong nila sa akin at tumangu-tangu ako habang pinupunasan ng bibig ng tissue. I glanced at the stage again and I saw Dean Jericho still staring at me. Kaya pinanlakihan ko siya ng mata at bahagya siyang umuso, bumaling sa host na nakatulala pa rin ang mukha sa kanya. Well, thanks, he said, accompanied by a handsome side smile. Welcome. I felt like the host would almost convulse. Natulala pang muli kaya't bumaling na si Jericho sa kanya. Can I go now? He asked seriously at nang tumango ang huli, basta na lang tumilikod si Jericho, dire-diretso papasok. Kulang na lang ay tumakbo. I even saw him scratch his nape as if he is embarrassed kaya nasa puko ang mukha. He is hopeless. Naguguluhan ako sa nangyayari. Nang nagsilabasa na ang 10 candidates ng hari ng dinibdibang lupa ng San Isidro, napapailing ako dahil halos lahat sila'y nakangiti at nagpapakit sa judges. Pero si Jericho ay seryoso lang na nakatayo at mukhang kaaway lahat na nasa paligid niya. Konti na lang ay mukhang susugod ang gago sa mga kasama kaya't napailing-iling ako. 10 lang ba talaga ang candidates ngayon? Walang sumali masyado? I asked my co-judge who nodded at me. Oo, Madam Francesca, ani ang natatawa. Alam mo namang konti lang talagang sumasali sa boys dito sa atin. Sa mga babae halos 30 tapos sa lalaki 9 lang talaga. Nako, mabuti na lang nakahabol yung sa Jericho kaya 10 na sila. I was intrigued so I nodded. Bumaling muli ako sa stage at nakita
ang nawawalan na ng pasensyang sa Jericho sa dami ng chika ng host, pero ikinalma na lang ang sarili. But I know him better. Kapag medyo kumukulot ang noon niya, bumipirmi na ang mga labi, naiirita na siya. She short-tempered. Din Jericho? Hindi naman taga San Isidro yan eh. Turo ko kay Jericho na mas nasa akin ang atensyon, kaya naman magpa-cute sa judge. Ayos na yan no? Nakakatawa na nga. Nang pinalo ako nito, halos ilang buwan na rin yan dito, di ba? Pastol nga yun ng kalabaw ng tatay mo, di ba? Kaya taga rito na rin. Ngumuso ako at napatango. In fairness, napakagwapo ano? Sabi nito muli, kaya nilingon ko siya. Biyaya sa mata ng San Isidro. Gwapo, I found, glancing at Jericho's curious glances. Di pangit-pangit oh. Nagagapuhan ka dyan? Nangyari sa taste mo, Francesca? Hindi ka na marunong tumingin ng gwapings? Bumaring ako sa papel ko. Iritadong inikisa na nakalagay na candidate number 6. Ayoko dyan, pangit. Di kagaya ng sa girls category, mas simple ang boys edition. Pagkatapos ng mga simpleng rampa, nasa talent na agad kami at naaaliw ako sa talent ng mga candidates. May kumakanta, may tumutula. Madam Francesca, ano raw gusto mong kainin? Tanong sa akin kaya lumingon ako at umiling. It's okay, thank you. Sagot ko at inangat ang paper bag na dala ko. I have kiwis with me. Balita akong hilig mo raw sa kiwi. Tanong ng kasama ko kaya natawa na ako at tumango. Nagbukas pa ng isa at kumain. Masarap eh, I said. Asus, si madam, tawa niya. Baka mamaya pala buntis ka dyan na. Natigilan ako pero napatawa na lang at nailing sa kanya. Tara, nood na tayo. I commented and glanced back at the stage. Seeing the candidates have their own fans club. May mga pa-banner pa. Bakit kaya nandito pa ang lalaking to at sumali pa sa pageant? Seryoso ba? I thought he left. He even agreed to our divorce, so how? Why? For our next candidate, the extraordinary and haughty Pastol at Totoy Bibo of San Isidro. Ayon daw sa kanyang minamahal, batang hamog at palaboy. Pero palaboy lang daw siya kasi hindi pa raw siya pinapauwi. Please welcome, Dean Jericho Falcon. Napapikit ako ng mariin. Nag-init ang pisngi ng magtanawanan, lahat sa introduction ng gago. Funny pala si Mr. Sungit, sabi ng katabi ko, na kaya nahihiyang nagmulat ako ng mata at nakitang host na tumitingin sa papel niya. And his talent is everything. Please give him a round of applause. The host exclaimed at kulang na lang bumalentong ako sa pagkakahulog sa upuan nang lumabas sa nakabusangot na si Jericho sa backstage. Suot ang kulay asul na damit at puting naka-braid na wig. It was Elsa's costume. The familiar intro played at nasubo ko ng buo yung kiwi nung iangat ni Jericho ang kamay para sa action nang tumugtog ng tuluyan ng kanta. Napahawak ako sa tiyan ng maghiyawan ng lahat sa tuwa dahil sa gago. Kanya-kanya pang nabas ng camera para mag-video. Parang dudugo na yata ang labi ko, kakakagat ng mariin sa sobrang hiya ko para sa kanya. Kaya napahawak akong mabuti sa tiyan ko. Anak, baby ko, hindi mo tatay yan. Guni-guni lang natin to, diba? Mas ginanahan pa ang gago na makita kong nakanganga sa kanya. The embarrassment on his face vanished quickly and he started lip-syncing to the song. Nakakahiya ka din, Jericho. Napainom ako ng tubig para maitagong hiya. Hiyaw ng hiyaw ang mga kasama ko dahil sa unique na talent ng loko at akala ko tapos na at makakahinga na ako pero hindi pa pala. Nakita ko ang mga pamilyar na kasama ni Jericho sa pagsasaka sa may bukid. May daladalang kulay puting tela at pantakip sa kanya mula sa manonood. It took them almost a minute of just the background music at pagkaalis halos makti na rin ako na makitang naka-beach shorts na lamang siya. Walang pang itaas kaya litaw na litaw ang katawan niya. Nasaan ang t-shirt mo, Falcon? I realized oil was on his chest to make him look a bit shiny. Dahil nga medyo naging moreno sa kakabilad sa araw, para na siyang Diyos ng araw doon. Francesca, kumalma ka. Kumalma ka. Wala na. Uwian na. May bago ng hari. Sigawan nila doon at muntik pang maihagis ang lamesa ko sa audience kung di lang ako isang composed na dalaga. A familiar tribal song played. Tunog yun ang mga drum at nakita kong pagkuha ni Jericho sa may baton. Nakanganga lamang ako habang pinagmamasdan siyang nagpa-fire dance na. Ang init! Sigaw ng mga kasama ko. Enjoy na enjoy sa napapanood habang ako nakatulala lang.
Is this for real? Dean Jericho embarrassing himself in front of this large crowd? Literal na mainit. Bumuga pa siya ng apoy at para hindi ako maapektuhan masyado, dire-diretsong inom ko ng malamig na iced tea habang inaabot ang pamaypay para di masyadong halatang nagugulantang din. His number ended with people laughing, amazed and with standing ovation. Napa-extra kasi at di ko maiwasang matawa habang nagbabaw pang loko dun sa gitna. Dean Jericho, what has gotten into you? Hindi na yata to ang kilala kong Jericho sa sobrang nakakahiya ng pinagagawa niya. The next contenders did great too dahil siguro sa sobrang extra ni Falcon, di na masyadong na-hype yung iba. When the question and answer came, I was thrilled. Ang mga naunang contestants magagaling sumagot. They are wearing a formal attire now. Medyo malamlam na rin ang ilaw at marahan ng tunog sa background. Typical na ginagamit kapag mga formal wear na. I remembered, when I joined this contest years ago, I was also extra. Naalala kong sa sobrang gusto kong manalo, sing and dance number pang talent ko, tapos spokening dollars ako buong duration ng contest para agaw pansin. Pero sumali lang talaga ako para ipamukha kay nanay na pretty pa rin ako kasi madalas niya akong asaling maganda ako noon, kaso past is past. I laughed. What a silly reason to join, but well, I won anyway. Maganda talaga ako. Nanay who? My throat dried up when the handsome Jericho went out from the backstage wearing his blue two-piece suit. It was really new to me. Madalas ko siyang nakikitang ganito ang suot dahil sa mga formal events namin pinupuntahan pero naroon pa rin ang epekto niya. The suit fitted well and great on his body. I can see his manly frame. Ang pants hinubog ang hita niya. Malinis ang pagkakaayos ng buhok dahil sa ilaw kita ko ang tapang ng mukha niya. He walked like he owned the stage. He wasn't even extra at that. Ganyan lang talaga ang tikas niya pero agaw pansin na. Laking may nilay itong si Boy Pastol panigurado. Komento ng katabi ko. Francesca, di ba nagsasaka to sa inyo? Saan ba yan galing? Nilingon ko siya at mabilis akong umiling. Hindi ko alam eh. Tinanggap lang ni tatay? I exclaimed. Oh, di mo kilala? No. I shook my head and pouted, glancing back at Jericho, who is now beside the smiling host. Good evening, candidate number 6. Great performance, isn't it, guys? Tanong nito sa audience na kagad naghihiyawan pa. Thanks, Jericho said briefly and glanced my way again, kaya tinanggal kong kung anong emosyon sa mukha at bored siyang tinignan. I saw the sly smirk on his face before the host asked him to choose randomly from the fishbowl with names of the judges inside. So, your question for tonight will be coming from? He opened the paper. Oh, from our former Reyna ng Dibdibang Lupa ng San Isidro, Miss Francesca Caringal. Nagulantang ako roon. Kung di pa ako tinapik ng katabi ko, hindi ako matatauhan. Well, I cleared my throat upon taking the microphone before glancing at his direction. Magandang gabi. Mas maganda ka sa gabi, he said, earning cheers from the crowd. Halos sampasin ako ng katabi ko kaya nailing na lang ako at nag-init ang pisngi habang kinakapa ko na bang itatanong ko dahil nablangko na. Miss Francesca, when the host called me, I almost jumped. Your question for our candidate number 6? Tumikim ako at sumulyap kay Jericho. Kitang-kita ko malalim niyang tingin sa akin, kaya bagya akong umiti bago nagsalita sa mikropono. You are aware people experiences different ranges of difficulties in life. Minsan kahit anong sabihin ng isang tao, lalaban siya hanggang huli, nababali rin dahil napapagod na, o di kaya, sarili niya naman ang uunahin. Do you think giving up is a brave thing? Why or why not? I heard the, oh, from the people around. Nakita kong interes sa kanila dahil sa tanong ko. I saw Jericho stunned by my question, but held the microphone firmly and answered. Ang pagsuko isang matapang na bagay para sa akin, Miss Francesca. Karamihan sa mga tao maaaring isipin na ang pagsuko pareho ng pagkawala ng pag-asa, sa pagiging mahina at sa ilang pagkakataon, ngunit hindi sa lahat ng oras. May limitasyon ng mga tao, may limitasyon ka at ginagalang at naiintindihan ko to. Maaaring nagkasala sa iyo mga tao, maaaring pinaglaruan ka ng tadhana at minsan, di na natin nakayanan at okay lang. Iba-ibang bagay ang hinahabol natin. Yung tunay na nagpapasaya sa atin pero kung hindi na, doon mo isasabuhay ang pagmamahal sa sarili at pangangalaga. Ang kahalagahan at halaga sa sarili ang mas mahalaga. Dapat magkaroon tayo ng lakas sa loob na gumawa ng hakbang malayo sa mga bagay na nakakasakit sa atin.
Matapang na sumuko mostly kung hindi na worth it. Yung matagal mo nang hinahabol? Sagot ni Jericho habang nakatitig diretso sa mga mata ko. Yun lang, salamat. Medyo umiti siya.